Gen Ed Filipino Let Review Questions with Brief Lecture. Paksa, wastong gamit ng salita. Panuto, basahin at unawain ang bawat katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot. May 10 segundo sa pagsasagot, matapos ito ay ipapakita ang wastong sagot kasama ang maiksing pagpapaliwanag. Ang tamang sagot, letter D, nang na NANG. Ito ang naging kasagutan sapagkat ang pangungusap ay nagpapakita kung saan ang NANG ay ginamit bilang pananda sa pang-abay na pamamaraan. Paano isinagawa ang kilos? Paano tumakbo? Nang mabilis. Ang ABC ay may kani-kaniyang layunin sa iba pang balarila ng wika. Ang tamang sagot, may, letter C. May ang sagot sapagkat ang may ay ginagamit natin sa tuwing tayo ay nagtatanong. May pasok ba bukas? Samantalang ang mayroon naman ay ginagamit kapag sumasagot sa tanong. Mayroon. Ang meron naman ay pinaiksing salita ng mayroon, kaya ito ay informal na salita na. Ang tamang sagot, letter B, kung, K-U-N-G, sapagkat ang pangungusap ay nagpapakita ng panubali. Pag sinabi nating panubali, nagkakaroon ng pagsalungat. Kung mapapansin natin sa pangungusap, kung gagamitin natin ang kung hindi ka handa sa pagsusulit, makabubuting maglaan ka pa ng oras sa pag-aaral. Dito makikita natin ang pagsalungat. Samantala, ang KONG naman ay ginagamit kapag tumutukoy sa sarili. Halimbawa, gusto kong pumunta sa mall. Tumutukoy sa sarili. At ang letter C at letter D naman ay may ibang alituntunin sa balarila ng wika. Ang tamang sagot, letter C, daw. Sapagkat ginagamit natin ang daw kapag ang salitang sinusundan, kung saan ang salitang tumakas ay nagtatapos sa katinig. Ginagamit natin ang din at daw kapag ang salita ay nagtatapos sa katinig. Subalit, ginagamit din ang daw kapag ang mga salita ay, or ang pantig pala, ay nagtatapos sa ra, re, ri, ro, ru. Gayun naman, ang rin at raw ay ginagamit kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa patinig na a, e, i, o, u at malapatinig na w at y. Ang tamang sagot ay sina. Sina Aldrin at Olga ay mabubuting anak. Ang B, C at D ay ginagamit natin bilang pantukoy sa mga pangalan. Kaya't hindi natin maaaring gamitin ang sila kapag binanggit na natin ang pangalan sapagkat ang sila ay isang panghalip na siyang humahalili sa pangalan. Ibig sabihin, kapag gumamit ka dito ng panghalip, ay nararapat na hindi mo nabanggitin ang pangalan. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutuhan kayo sa araw na ito. Sa iba pang wastong gamit ng salita, meron tayong uploaded videos dito sa ating YouTube channel. Muli, maraming salamat at padayon.